Hello, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating 7PD. Again, this is Pastor Joshua Orias na bumabati po ng isang mapagpalang araw. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat, paggabay at sa panibagong kalakasan na ibinigay niyo po sa atin ngayong umaga na ito. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon na kami nagkasama-sama at muli kami makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat Panginoon sa pagkakataon, salamat Panginoon sa mga kapatiran, sa mga staff, salamat Panginoon sa lahat po na nakikinig ng aming 7PD. Pagpalain niyo po at ang inyong pong mga salita. Ito po'y babalik ng walang kabuluhan. Hindi po babalik ng walang kabuluhan. Kaya na po mag-ingat, magpala sa amin at sa pag-aaral po namin sa aming short devotion. Kaya pong maitaas pangalan ni Jesus. Amen. Amen. John chapter 4. John chapter 4. John chapter 4 verse 29. John chapter 4 verse 29. Ang sabi po ng Bible, "Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Come, see a man which told me all things that I ever did. It is not this Christ." Ang storya po na ito ay patungkol po sa isang babae na kung saan natagpuan niya ang ating Panginoon Kristo. She is the woman in the well. So happened na siya po ay nag-iigib ng tubig at bigla na lang po ang Panginoon Kristo ay nagpakilala sa kanya at inoferan po siya ng tubig na hindi lang makakapagtanggal ng uhaw ng katawan kundi uhaw ng kaluluwa. At sa madaling sabi mga kapatid, ito pong babae na ito ay nakakilala po sa Panginoon at nagkaroon po siya ng tamang relasyon sa Panginoon. At siya po'y bumalik na sa kanilang bayan, sa kanilang tinitirahan, at siya po ay nagbahagi na. No, binahagi niya na po ang kanyang encounter sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, no, "Come, see a man." No, the word "come," the greatest invitation, no, of God to everyone. "Come to the ark, come, all ye that labor and heavy laden." No, come and see. Yan po ang laging invitation ng Panginoon mula noon. Pero makita po natin dito ang kagandahan po. Bakit po ang babaeng ito ay nakakilala sa Panginoon? Dahil po sa isang conversation. Sa isang conversation na nagdulot ng pagbabago ng buhay ng tao. Ang conversation po sa tao, mga kapatid, ay isang napakahalagang parte ng pag-aakay natin ng mga kaluluwa sa Panginoon. No, kung isipin po natin, hindi natin kailangan ng magarbo, ng masyadong detalyadong pag-i-explain ng gospel. Pero po sa lahat ng conversation, basta maisingit po natin ang ating Panginoon, hindi po natin malalaman o hindi natin lubos may isip kung ano magiging outcome na ito palang simpleng conversation, turning natural conversation later on to spiritual conversation, will eventually, who knows, will turn the person that you are talking to know the Lord Jesus Christ in his life, katulad po ng babae na ito. So happen, ang babae ay nakausap niya ang Panginoon. With that one conversation, nagbago po ang kanyang buhay. Ito po ang kahalagahan ng isang mananampalataya na patuloy na nag-aakay ng kaluluwa. Patuloy na si Kristo ay sinasabi sa lahat ng taong kanyang makakausap. Don't neglect the power of conversation, no, sa ating mga estudyante, sa mga magulang, sa mga tao na akala natin ay parang hindi interesado, pero sa simpleng conversation ay magkakaroon na pala ng pagbabago ng buhay, no? At minsan ay nahihiya po tayo mag-converse, na minsan ay hindi po tayo able magbahagi ng salita ng Diyos kasi nagkakaroon po tayo ng takot, pangamba, baka ma-reject po tayo. Ano po ba ang mga possible na pwedeng mangyari, no, pag tayo ay nag-share ng faith, no, sa isang tao? Tatlo po 'yan, no? Basically tatlo po 'yan. Generally speaking, tatlo ang pwedeng mangyari pag nag-share ka ng faith sa isang tao, pag nakipag-converse ka, no, patungkol sa ating Panginoon. Una, syempre rejection. Maraming uri ng rejection,
no? At yan ay masakit, yan ay ayaw natin. Sino bang gusto na tatanggihan, no? At syempre, yung pinakasukdulan na klase ng rejection ay yung pagkitil ng buhay mo. Ay dito naman sa atin sa Pilipinas, pag nag-share ka ng gospel, ay malabo naman mangyari yan. Pwede kang pahabol sa aso, pwede kang pagsarahan ng pinto, pero yung pagpatayin ka, hindi naman, no? But rejection is one of the things na pwedeng mangyari pag tayo nag-share ng gospel. Pangalawa ay yung tinatawag natin syempre na accept, no? O yung pagtanggap. So hindi naman lahat ay nagre-reject, meron naman talaga tumatanggap sa Panginoon at yun po ang ating ikinakatuwa. No, pag merong tumatanggap sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon or nagprofess ng kanyang pananampalataya. At pangatlong idea kung saan ang tao ay pag naka-receive ng gospel, no, hindi siya nag-reject at hindi rin naman siya nag-accept at siya ay tumungo-tungo lang at minsan sasabihin niya, sige, pag-iisipan ko, papasalamat pa yan dahil share ka na. So walang promise, no. Ang tawag po natin diyan ay planting a seed, no, planting a seed, no, binhi. The word of God ay tulad ng isang binhi na kung saan talaga ay napaka-importante. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, ang pagbibigkas at pagsasabi ng salita ng Diyos ay napakahalaga po. At tandaan nyo po, no, kahit minsan ay makaranas po tayo ng rejection, no, ang sabi po sa 1 Peter 4:4, basahin po natin sa 1 Peter 4:4, no, para ma-encourage po tayo. 1 Peter chapter 4 verse 14. Ang sabi po ng Bible, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you, and on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. No, so if we be reproached, no, so kahit po medyo negatibo, pero po tuloy lang po tayo sa pag-share ng gospel dahil hindi po natin alam ang pwedeng mangyari. Kahit ma-reject po tayo, ang sabi naman po ng Bible, ito naman po yung advantage para sa atin. Happy are ye and be glad, no? Because in our part, no, tayo ay na-reject, but sa Panginoon, siya po ay nag-glorify. Kaya keep on sharing, just continue on the conversation, because you may be rejected, but God still be glorified, and eventually a person will accept the Lord Jesus Christ, or eventually, no, kaya naman you could plant a seed. No, the word of God will not return unto him void, and it will prosper. No, at kaya po hindi po talaga sayang ang salita ng Diyos. Kaya just keep on sharing the word of God, just keep on doing the conversation, the simple conversation, and we may never know what will happen to that person, no, if we share the gospel. So yun lamang po. Maraming po salamat, and may the Lord bless us this day. God bless po. Maraming po salamat sa inyo. Ingat po kayo dyan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.